Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog at panibagong updates na naman ang gagawin natin. Sobrang dami po ang mga nangyayari ngayon, ngayong day of election, no? As of 2:58 hindi pa ako nakaboto, okay? So, ang sabi po nila 7 PM po yung cut off, okay? So, vlog muna ako bago ako pupunta doon at magboboto, okay? Ang dami pong mga nangyayari, no? Kung ito yung una nating pag-uusapan, ha. Itong sobrang dami po ang nagpo-post ngayon sa social media na mga videos po na nagputukan na, no? Gulo sa eleksyon ngayon. Oh, ipapakita ko yan mamaya. Itong ito, yan, no. Isa ito, hindi ko ipapakita ang mga videos na ito kasi po, bawal yan sa Facebook. I don't know kung sa YouTube rin ma-monetize yung ganito, yung video talaga. Pero alam kong nakikita nyo lahat. I-react natin yan kasi sobrang gulo na po. At napapansin ko, sa panahon po ni former President Duterte during elections, hindi naman nangyayari ito eh. Pero ngayon, hindi po kontrolado ni Bongbong Marcos. Sa panahon po ni Tatay Digong, kontrolado itong mga gulo na ito eh. Sabi pa nga ni Tatay Digong, kung sino yung manggugulo sa... Tinatakot nga ni Tatay Digong, di ba? O, kung sino yung manggugulong, malalagot sa akin, sabi pa ni Tatay Digong. Pero ngayon, wala na. Parang hindi na sila takot sa gobyerno natin eh. Nanggugulo talaga. Mamaya, pag-usapan natin yan ha. Ipapakita natin yan. Ito, pag-usapan rin natin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Pinag-usapan niya itong si patungkol po dito kay Senator Amy Marcos na iba sila, no? Itong si VP Sara, iba siya kay Tatay Digong sa kanyang mga trabaho, at ito rin si Senator Amy, iba ito kay BBM. Okay? So parang ipinagtanggol ni Vice President Inday Sara Duterte na hindi mo pwedeng ipareho sila kay Tatay Digong at ni BBM. Mamaya pag-usapan natin yan kasi po marami ring nagre-react sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Okay? Which is tama na naman yung kay VP Sara eh. Kung ano yung pagkatao ni VP Sara, iba siya kay Tatay Digong. Kung ano ang mga desisyon ni VP Sara, iba ang desisyon ni Tatay Digong. As well as itong si Senator Amy Marcos. Parang sinabi ni VP Sara na iboto nyo si Senator Amy. Kasi si Senator Amy, kahit Marcos yan, iba yan sa ugali ni Bongbong Marcos. Mamaya pag-usapan natin yan ha. Ito rin, pag-usapan rin natin na mismo si Bongbong Marcos na biktima sa technical glitch ng voting machine. Ayan tuloy ha. Nabibiktima ka sa sarili mong kapalpakan. Sa totoo lang, no, ang dami pong nagpo-post ng technical glitch na iba raw yung mga lumalabas na pangalan na kanilang binoto. Grabe. Huwag na kayong umasa kasi kahit presidente nga nabiktima na. Mamaya pag-usapan natin. Ang dami natin pag-usapan ngayon, guys. Grabe. Okay. Ito ang matindi. Si former President Duterte hindi unable to vote. Hindi siya nakapagboto. Sa kawawa naman. Mamaya, pag-usapan rin natin yan kasi former president natin hindi nga nakaboto dahil sa ginagawa nitong administrasyon na ito. Di ba? Grabe, kawawa. Ito, may rason itong COMELEC. Itong si COMELEC Garcia, no? Nagrarason siya na yung mga reportedly, yung mga ejected ballots, yung mga kamalian raw, yung mga technical difficulties doon sa voting machine, ay ang dahilan raw dito sa sobrang init ng panahon. Ang init raw. Due to heat raw. Yan ang sabi, due to heat. Due to heat or due to cheat? Cheating. Hindi na. Biro lang ha. Pero okay, sige, mamaya i-entertain natin yung rason na yan. Heto pa. ipapakita natin itong video ni Vice President Inday Sara Duterte. I think pagkatapos itong bumoto,
o before siguro siyang bumoto. Di ko lang ano ha, I'm not so sure. But ambush interview ni VP Sara at may revelasyon siya na ito parang si Kitty Duterte ay posibleng maging public service. Di ba? So, may naniniwala siguro itong si VP Sara na si Kitty Duterte ay may kakayahan na magiging public service. Okay? So, mamaya ipapakita ko yung video na yan at marami pang mga issues na itinalakay ni VP Sara. At higit sa lahat guys, ito yung inaabangan nyo na video. Ito, si Luistro. Diba? Binabanatan ni VP Sara itong si Luistro na may utang sila na mga 8 to 9 million, diba? Nagsalita na po si Representative Luistro patungkol po dito sa issue na ito. Okay ha? Pakinggan natin yan. I-re-react natin ang sinasabi ni Luistro kung okay ba yung paliwanag niya. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV itong video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notify kayo kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, at malalaman rin ninyo kung nagla-live tayo. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba? Okay, nakapindot na ba lahat? Eto, unahin muna natin itong unang balita natin. Gulo sa eleksyon. Grabe ito. Ayan o. Itong dalawa yung picture ito, di ba? Meron pang maraming mga videos. Meron nga akong nakikita doon na isang barangay na nagkagulo. Na marami doong mga sundalo ba yun? O pulis ba yun? Na pinutok na nila ang kanilang mga jaril sa taas para kumalma yung mga tao eh. Ito, iba rin ito. Parang checkpoint din ito. Nasa right. Itong left naman, natuklasan na merong na mga sundalo sila. Okay, may lisensya, may mga pangalan, at ginagawa raw itong mga parang tauhan sa mga kumakandidato na nahuli. Okay, ng mga pulis o mga sundalo. I'm not so sure about this ha. I will not give the details. Ang point ko lang dito po, sobrang magulo ngayon ang ating eleksyon. Bakit hindi ito kontrolado ng ating administrasyon? Diba? Sa akin lang ba, ganito na ba ang administrasyong Marcos? Hindi kayo naghahanda sa mga posibleng mga karumal-dumal na magiging mangyari? Ako I will not report kung meron bang nagurgor, meron bang nasaktan. Ang my point here is, merong nagurgor o wala, o merong nasaktan, o merong wala akong problema dyan. Kasi iba't ibang mga party sa lugar ng, iba't ang istorya ito ha. My point is magulo itong eleksyon ngayon. May kanya-kanya itong mga istorya, itong mga nanggulo ngayon eh. Iba pa ito ha, ang dami. Ini-example ko lang itong mga pictures nito, ini-screenshot ko kasi hindi ko pwede ipakita ang mga full video dito. I-try to see sa Facebook. Lumalagana po ang mga videos na nagkagulo. Bakit ba, Administrasyong Marcos, hindi ba ninyo iniuna itong mga ganito na mga posibleng mangyayari na alam ninyo na ang eleksyon po ay magiging magulo kapag hindi nyo pinaghahandaan? Sa panahon po ni Tatay Digong, pinadeploy na lahat ng mga sundalo at mga pulis sa mga areas na
para maiiwasan ang gulo. Hindi para para kontrolin ang gulo. Hindi. Hindi para ihinto ang gulo. Hindi. Pinagtatrabaho ang mga pulis at sundalo para iwas gulo. Inunahan na nila. Pero sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon, walang control ang PNP at mga sundalo. Yan ang observation ko in my standpoint sa mga nakikita natin. Kasi imagine yung isang video na nakita ko. Ayan, nakahandusay na yung mga taong na jaril. Di ko lang alam kung mga sundalo yun kasi naka-uniforme. May isa, kahit nga nandoon na yung mga sundalo, pinutok na sa taas yung jaril sa taas, hindi pa rin sila huminto. Hindi takot sa mga sundalo. Hindi sila takot sa pulis. Imagine that one. Hindi na sila takot. Ganyan kagulo. Meaning to say, isa lang ang aking masabi. Ang gobyernong Marcos po, very weak. Very weak talaga. Kasi totoo yung sinabi ni Tatay Digong, Bongbong Marcos is a weak leader. Diba? Bongbong Marcos, wala ka namang wala ka man lang direktiba sa PNP at sa mga sundalo na kayo yung yung be dominant, na matakot yung tao sa iwasan natin yung gulo. Di ba? So, ako lang naman I am very concerned about what happened. Na sabi ko, wag na lang kayong bumoto kung ganun, kung merong mga jarilan at mga gurguran mangyayari. Kaya nga tayo bumoto para makita natin na in the future magiging peaceful yung governance natin. Pero kung sa election pa lang ganito na ang mangyayari, wala na talaga, sabog na talaga itong gobyernong ito. Ay nako. Okay, so sobrang guys, sobrang hindi ko na maiintindihan talaga kung ano yung mga protocols na ginawa nila. O meron ba talagang protocol? O meron ba? Kung si Kibuloy at si Tatay Digong ay huhulihin, very aggressive sila. Very handang-handa talaga sila kung si Duterte at si Kibuloy ang aarestuhin. Pero itong mga ganitong eleksyon, na dapat paghandaan, hindi hinahandaan. Di ba? Imagine that one. Dapat pinaghandaan ninyo itong eleksyon na maiiwasan ang gulo. Pero kung si Kibuloy at si Duterte yung aarestuhin, sobrang handang-handa. Imagine. Pinag-deploy pa yung ang daming mga pulis. Hindi nyo ba kaya? Kung alam nyo yung lugar na yan, medyo mainit sa politika, pinadeploy na ninyo yung mga maraming pulis para maiwasan yung gulo. Di ba? Pero kung si Duterte ang huhulihin, ayan, sobrang handa-handa. Nakakahiya kayo. Na sobrang nakakahiya. This is a failure of the sa mga kapulisan para sa akin. Nandyan kayo kayong mga pulis, nandyan kayo sa tingin ko in my opinion, nandyan kayo para sana maiwasan ang gulo. Pero hinahayaan ninyo. Saka kayo lumutang dyan. Nandito na kami kasi may gulo. Ipapahinto na namin ang gulo. Mali yan. Ang trabaho nyo, sundalo at pulis, ang trabaho nyo, hindi pa nangyayari ang gulo, na kayo. Nag-double check na kayo sa mga area na, ito iwas gulo. Checkpoint dito, ganon, ganyan. Di ba? Anong nangyari? Kabangagan ng gobyernong ito.
Bangag talaga. Heto pa. Ito yung nakakatawa. No wonder, na magulo ang eleksyon ngayon, no? Yung iba naman, no, in fairness sa ibang lugar, okay naman, no? Yung ibinabalita natin, ito yun lang yung mga ni-report ng social media. Kasi rin yung nauna kasi yung social media sa pagre-report kaysa dito sa mga mainstream media. Kasi yung ibang mainstream media rin, kumukuha rin lang naman sa mga update sa social media. Kasi yung social media, mismo yung taong bayan na ang nagre-report sa mga nangyayari kasi kaya nauna sila sa pag-report. Ngayon, eto, si Bongbong Marcos, mismo ang presidente ng Pilipinas, ito, basahin ko mismo itong presidente ng Pilipinas, President Marcos encounters a technical glitch the first time he fed his ballot into the ACM. Tingnan mo naman. Presidente na ng Pilipinas yan, na biktima pa siya sa sarili niyang itong technical glitch. Hindi ba kayo nahiya? Hindi ba kayo nahiya? Presidente ka ng Pilipinas. Nag-technical glitch pa. Itong balot sa isip. How much more tayong mga ordinaryong Pilipino, mismo nga ang sa kanya, na nagisa siya sa kanyang sariling governance. Part ito sa kanyang pagpang-governance eh. Sino bang i-blame ko dito? Alangan naman i-blame ko yung COMELEC. Yes, we can blame the COMELEC, pero hindi mo sinigurado ito. Pati ikaw na biktima. Pati ikaw Ito pa, sabi dito, he tries for the second time with the assistance of a COMELEC personnel and it finally pushes through. So, na okay sa pangalawa. He checks the receipt and has his fingernailed ink. Pero my point here is, kahit nga ikaw, presidente, na biktima sa sarili mong technical glitch, gumaganon pa siya, di ba? Yan ang ibig kong sabihin, Bongbong Marcos. Dito pa lang sablay na. Alam nga naman, iboboto ka namin. Ang daming yung panahon po ni former President Duterte, walang masyadong ganito eh. Ikaw ngayon, hinahayaan mo itong COMELEC na ganito yung di ba? Part ka dito sa mga sa mga decision, di ba? A president can always control the future kung ano ang magiging pero wala kasi siyang alam dito kasi kung may alam pa siya dito, ikaw na pagka-presidente ka, kung sigurista ka na iwasan natin na magiging magulo po ang election, sana dinouble check nyo, pati ikaw presidente ka, dinouble check mo itong mga machine na itong ACM, di ba? Ayan tuloy. Nabiktima ka rin sa sarili mong gobyerno. Yeah. Kung magulo, kung magulo ang election ngayon, kung magulo ang election ngayon, it really reflects on the administration of BBM. Kayo. Kayo yung administrasyon, kayo yung gobyerno, dapat control nyo lahat. Ayaw nating mangyari itong mga ganitong mga glitches, technical difficulties, mga putukan dito, gulo rito, gulo dito, gurguran dito. Wali, grabe. Now, kung sabi mo, gusto mo ng continuity, Bongbong Marcos, hindi. Sorry, ayaw na namin. Continuity? Ang daming palpak. Sa election pa lang, ang dami ng palpak. Continuity namin. Ayaw na namin. Ano pa ba? Anong uunahin natin dito? Ito. Kasi may connection ito sa sinabi, sa nangyari kay BBM at sa mga nagre-report, no?
na ang dami pong nagre-report na meron rin na nagre-report na pagkatapos nilang bumoto, iba yung lumabas na mga pangalan sa resibo. Oh, so nakaka-alarma 'yon. Anong tawag mo doon? Oh, sabi nila, dinadaya na naman kami. Iba yung shinade namin. Oh, I voted for Duterte, pero bakit lumabas yung mga ibang pangalan? Pero meron ring mga hindi tinatanggap, 'di ba? Na mga ilang beses nang linagay yung ano mo, yung binoto mo. Ayaw tanggapin ng machine o nagkaaberya yung machine. Ito yung rason ng Comelec Garcia. Okay? Si Comelec Garcia. Ang reason niya, kaya raw nagkaganon, nagkadepekto yung machine, ay dahil raw sa sobrang init ng panahon. Sobrang init. Alam nyo pala na sobrang init. Bakit hindi nyo na ito kinonsider? Diba? Bakit hindi nyo na ito kinonsider? Kung linagyan nyo ng mga aircon yung mga class para walang init. Diba? Talagang kayo, maniniwala ba kayo na dahil sa init na due to heat? Due to heat? Sabi pa dito sa caption ni VOBPH, kanyang opinion, due to heat o due to cheat? Cheat raw. Due to heat man daw. Due to heat o due to cheating? Due to heating or due to cheating? Ay nako. Sabi dito, just in, several vote counting machines reportedly ejected ballots due to extreme heat or due to extreme cheat. Grabe naman si VO. Ito talaga si VOVPH. May pa-rhyme pa talaga. Ito talaga yung sinabi. Several vote counting machines reportedly ejected ballots due to extreme heat. According to Commission on Election Chairman George Garcia. Bongbong Marcos. Kaya pala hindi na pati ikaw nagka-technical glitch yung sayo kasi due to heat. Pero paano naging due to heat yung kay Bongbong Marcos at yung iba? Early in the morning? Yung iba, nakikita ko kasi 7 p.m., 8 p.m. pa lamang nagrereklamo na sila na nagka-aberya na yung machine. Tapos, ang kanyang reasoning dito ni George Garcia, due to heat. Paano naging due to heat na early in the morning? Dapat kayong managot dito. Dapat kayong mag-explain, no? Kasi meron nga doon, I don't know if I will believe, no? Kung dapat ko ba yung merong vlogger ba yun? Hindi ko kilala yun na iba na kasi yung inaprubahan na version ng parang program, no? 2.5 for yung mga inaprubahan, tapos ang lumabas raw doon sa software is hindi yun inaprubahan. Merong mga ganong mga kumakalat na so i-explain rin yun, no? Kaya isa rin yun sa mga reklamo ng tao yung patungkol po sa program o software ng ginamit nito sa eleksyon na ito. Kasi kung ganun, iba yung inapprove ninyo na version, tapos pagdating ng election, iba na sa doon sa na-approve. Okay? Yung na-approve, ito yung version. Yung pagdating na sa actual election, iba na. Upgraded na yung version. Nakakatakot yun. Dapat silang managot doon, di ba? Makita nyo, may isang, kalimutan ko yung pangalan nun Hindi ko kasi binablog yun yung mga nagrereklamo sa dayaan ng eleksyon. Diba, nakikita ko doon, posibleng may versions of the software or the program na inaprubahan ito na version, pagkatapos doon, iba na yung linagay na version.
O, dapat nyo ring sagutin yun, ha? Na issue na yun. Ang daming reklamo, guys. So, Bongbong Marcos, due to hit. Due to hit raw. I hope it's not due to cheat. Due to cheat. Ay, nako. Ano pa ba yung ibabalita natin? Technical glitch. Ito yung balita. Ito yung nakakalungkot ito eh. Si former President Duterte. Sabi dito sa Politico. At sa ibang mga mainstream media, binalita rin ito eh. Former President Rudy Duterte was unable to vote in the May elections amid his detention in The Hague, according to his daughter, Vice President Inday Sara Duterte. Ayan. Malungkot si tatay. Si Tatay Digong raw doon sa The Hague sa ICC ay nalulungkot. Rudy Duterte fails to vote amid ICC detention. So, ako itong administrasyong Marcos, hindi man lang nirerespeto ang dati nating presidente ng Pilipinas. Hindi nyo man lang, hindi nyo man lang ginawa ng paraan para makaboto itong si Tatay Digong. Diba? It's very unfair. Wala talaga itong gobyernong Marcos ito. Wala talaga. Very unfair. Kawawa eh. Diba? Nakakatawa itong administrasyong ito. Sobrang halata na kayo. Sa totoo lang, halata na kayo na bangag. Halata talaga. Dating presidente natin, he is running for mayor sa kanilang lugar sa Davao. Minamahal yan ng majority of the Filipino people. Maraming nagawa sa ating bansa si Tatay Digong. Marami siyang nagawa. Hindi nyo man lang ginawa ng paraan na makaboto ang ating dating Pangulo. He is a Filipino. Respect his rights. Bongbong Marcos. Kayo yung presidente ng Pilipinas eh. Sino pa na bang i-blame namin? Ikaw. If you are really a good leader, Bongbong Marcos, hindi ka mamumulitika. Dapat, you have the power eh. Kung hindi naman siguro bawal bumoto na nandyan ka sa ICC, ginawa niyo sana ng paraan na makaboto ang ating presidente. Let me ask this question. Bakit hindi siya nakaboto? Anong problema? Diba? Wala naman siguro nakasaad sa batas natin o sa konstitusyon natin na ang isang Pilipino na hindi pa naakusahan o hindi pa guilty o hindi pa nga nadesisyonan yung pre-trial ay hindi pwedeng bumoto. Di ko lang alam kasi hindi naman ako ganun. Pero I think wala naman siguro sa batas. Kung nire-respeto natin ang dating Pangulo ng bansang ito, dapat pinavote natin. Mahalaga, sacred yung kanyang boto. Duterte doesn't deserve this kind of treatment. For 6 years, inayos niya yung bansa natin. Utang natin sa kanya yung mga magandang nagawa niya dito sa Pilipinas. Kahit man lang bumoto siya, hindi niyo ginawa ng paraan. Mga walang hiya talaga kayo, itong administrasyong Marcos. Walang hiya kayo. Sorry sa pasensya na po sa aking mga sinasabi kung hindi nga ito masyadong masakit ang aking pananalita eh. This is out of frustration ko lang eh.
Nakakalungkot po yung ating dating presidente. Okay? Kinonfirm yan ni Inday Sara Duterte. Vice President Inday Sara Duterte. Comment kayo dyan ha, anong masasabi nyo. Ano pa ba? Ang dami nating pag-usapan eh. Ito, sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ito. Nag-trending rin ito eh. Patungkol dito sa ito. Ayan. Binalita ito ng SMNI gikan sa masa para sa masa. Amy Marcos is not BBM. Just like Rodrigo Duterte is not Sara Duterte. Yan ang ano ha. Pagdating sa trabaho, magkaiba talaga sila. Meaning, yung trabaho ni Inday Sara, magkaiba sa trabaho ni Tatay Digong. Yung prinsipyo ni Amy Marcos, iba sa prinsipyo ni BBM. Yan ang ibig sabihin dito ha. Ni VP Sara. Particular and meticulous si Senator Amy sa kanyang trabaho, which we do not see kay BBM. Tama. May point si VP Sara. Kasi kung makikita mo si Senator Amy Marcos, kung ano yung tama, yun lang talaga ang ginagawa ni Senator Amy. Pero si BBM, kahit alam niyang hindi tama, go lang ng go. Di ba? Kasi alam niyang, ito, example lang ha, alam niyang mali ang isang Pilipino ipa-aresto doon sa mga dayuhan, still, ginawa niya ng paraan na i-entertain yung Interpol na mahuli ang Pilipino na si Tatay Digong, di ba? Yeah. So, ang pinoproject po ni VP Sara dito, iba si Inday Sara Duterte sa kanyang tatay na si Tatay Digong, iba rin si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na iba ang isip. Iba sila. Yan ang point ni VP Sara ha. Sabi dito, Amy Marcos, ito yung quote-unquote, Amy Marcos is not Bongbong Marcos. Just like Rodrigo Duterte is not Sara Duterte. Pagdating sa trabaho, magkaiba talaga sila. Particular and meticulous si Senator Amy sa kanyang trabaho, which we do not see kay BBM. Sinabi ito ni VP Sara May 12 of 2025. So, ano bang ibig sabihin ni VP Sara dito? Kaya niya inendorso si Senator Amy Marcos kasi si Senator Amy Marcos ay hindi bangag. Yun lang. Inano ko na lang para maunawaan nyo talaga ha. Dinaan ko sa biro. Para to make the long story short, hindi bangag si Amy. Ganon yung ibig sabihin. Di ba? Ayon kay Amy, ang administrasyon ngayon ay hindi Marcos. It's Liza and Romualdez. Saan ka nakakita ha? Ako, kahit i-endorso ito ni VP Sara, itong si Senator Amy, hindi ko pa rin iboto si Amy. Ewan ko lang ha. Ang dahilan ko na hindi ko iboto si Amy, okay, nirerespeto ko yung sabi ni VP Sara eh. Kasi alam ni VP Sara, siya mismo ang nakaalam ang tunay na ugali ni Senator Amy. Kung trahidor ba yan, manggagamit ba yan o hindi. Si VP Sara na ang mas nakakaalam kaysa sa atin. Pero, doon lang ako sa kung ano yung sinabi ni Tatay Digong na Duterte, doon lang ako. Di ba? Ganun. Irespeto nyo. Alam ko may audience ako dito sa Donmar TV na iboboto si Amy at si Camille. Ako, respect my vote. Kasi yung vote ko, ito yung vote ko ha. Kung ano yung sinabi ni Tatay na Duterte lang, yun lang ako. Yun lang ako ha. Irespeto na yun. Naniniwala ako kay Tatay. Ito,
ano ko na ito, this is give back in return kay tatay. Hindi kasi ako naniniwala kay Tatay Digong noong 2022 na sinabi niya, don't vote for BBM kasi bangag yan, bla bla bla. Anong sinabi niya? Hindi ako naniniwala. Naniniwala ako kay VP Sara at that time. Oh, di ba? Oh, kasi matiwala ako sa mga Duterte eh. This time, VP Sara, no? Kahit I love you, I respect you, ngayon naman, dito na naman ako sa tatay maniniwala sa iyo, ha? Ganun din yan. Wala makapagpigil sa akin. Dito ako kay Tatay Digong. Kasi, this is for him. Binoto ko itong Duterte dahil kay Tatay Digong. Dahil sa kanyang utos. Dahil I will give this back to him in return sa hindi ako naniniwala noong 2022. Ngayon naman, ito, babawi ako ngayon kay Tatay Digong. This time, maniniwala ako sa kanya. Okay? Palakpakan. So, ako po ay magsasabi na pasensya na po, VP Sara, ha? Pasensya na talaga. This time, kay tatay na naman ako susunod muna. Okay? Kasi, utang ko sa kanya na hindi ako sumunod sa kanya noong 2022. Okay? Yun lang po ang aking Okay? So, kayo na dyan. Still, nirerespeto ko ang opinion ni VP Sara. Kayo nang humusga dito, mga audience ko sa Don Mar TV. Wala tayong away. Ha? I respect your votes. Respect my votes. Let's respect lahat ng mga Pilipino. Okay? Eto. Pag-usapan rin natin itong itong si Luistro, 'di ba? Kung matatandaan natin itong si Luistro, may utang raw ito sa itong asawa ni Luistro, may utang sa asawa ni VP Sara. Nung meron silang kaso, rape case, okay? Na okay na 'yon. Tapos time na magbabayad na, hindi raw nagbabayad. So ngayon, nagpalabas na ng video itong si Luistro sa kanilang side. Okay? O kayo nang humusga. Kasi ito ay laro kung sino ang tama sa kanila. Si VP Sara ba o si Luistro? Sino ang nagsasabi ng totoo? Si VP Sara ba o si Luistro? Tingnan natin, magre-react tayo. Sa huli, nais ko lamang pong magbigay ng mensahe kaugnay ng naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon sa sortie ng ating katunggali. Mawalang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Hindi daw buwaya. Clarify yan ni Luistro na hindi siya buwaya, okay? Hindi siya buwaya. Hindi siya buwaya, okay? Luistro, letter L pa naman, no? Luistro, lay! Buutan makalay! Ang Congresswoman po ng Batangas 2nd District ay Congresswoman na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Oo nga VP Sara, hindi naman siya buaya. Si Representative Luistro, hindi naman siya buaya, VP Sara. May buaya bang sumasayaw ng ganun, oh? Yung buaya, VP Sara, umiikot yun eh. Itong si Luistro, gumaganon lang, oh. Di ba? Pangalawa po, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po ay may pagkakautang,
ako po'y nakikisuyo. Sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape. Dapat sana ikaw, Representative Luistro, una mong sinabi, nagpapasalamat ka sa kanilang law office, di ba? Yun ang una. Pasalamat ka kasi tinulungan ka, di ba? Oo, pasalamat ka yung una. Tapos, clarify mo sa kanilang law office, magkano ba talagang ibabayad ko? May dapat ba talaga akong ibabayad? Yan sana, di ba? Na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po. Siyempre, pagkatapos na tinulungan ka, it's time na magbabayad na tayo, hindi mo na maunawaan. Hindi lang, nagtatanong lang ako kay Luistro, kasi tinulungan siya ng yung asawa niya, tinulungan ni Carpio, yung attorney Carpio, yung asawa ni VP Sara. Pagkatapos na tinulungan sa rape case, panahon na magbabayad na sila, sinabi na niya, hindi ko maunawaan. Ano ibig mong sabihin, Luistro? Pagkita mo na yung babayarin mo ay 8 million, hindi mo na maunawaan. Di ba? May mga kaibigan tayong ganyan, di ba? Yung kakain tayo sa restaurant, di ba? Kakain tayo sa restaurant, chip in tayo. Galing pa, ito yung orderin namin, ganito, ganyan, ganyan. Pagkatapos ng kumain, kanya-kanya ng naalala ko lang yung aking mga barkada ba, yung aking mga kabarkada ko na mag-chip in kami kasi kakain kami sa restaurant. Panahon ng bayarin, kanya-kanya ng sulputan doon kung saan hindi na makita. Ito rin na ano ko rin na parang na picture out ko rin yung sitwasyon ni Luistro ba na tinulungan siya sa asawa ni VP Sara na ma-okay yung kasi law office nila, 'di ba? Nagpapatulong. Okay na 'yon, no? Naabsuelto na siguro yung kaso na 'yon. Panahon na magbabayad na sila, nakita 8 million yung bayarin. Ang anong sagot niya ngayon? Hindi ko na maunawaan. Pero yung panahon na nagpapatulong pa sa kanya, ito sige, ito yung kaso namin, tulungan nyo kami, gano'n, kami bahala dyan, anong mga, dyan. Panahon ng bayarin, hindi ko maunawaan. Hindi ko na maunawaan. Ngayon lang ito, binalita ni BP Sara, na meron pa silang utang, Nakakatawa. Hindi si BP Sara rin, ang napapansin, na ang masakit kay BP Sara, kahit man lang every month nagbabayad ng tag 200,000, 100,000, wala. Wala talaga. Sabi nga ni BP Sara, parang kinalimutan yung utang di ba? Ang nakakasakit dito, nakita pa ni BP Sara na may video siya na namimigay ng pera. Sabi ni BP Sara, ay, may pera pala itong si Luistro, namimigay. Pero yung utang na 8 million, wala na, kinalimutan. Sasabihin na, hindi ko na maintindihan. Ay, nako. Ang daming makaka-relate dito, grabe. Na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo. Hindi walang side. Wala kong pinapanigan dito kasi hindi ko alam itong storya nito. Hindi ko pinapanigan si BP Sara. Hindi ko rin pinapanigan si Luistro. Sa akin lang,
nakaka-relate lang ako dito ha. Yung mga panahon na magbabayad ka, malilito ka na. Hindi mo na maunawaan. Lalo na yung utang mo na kay sobrang laki, wala na. Ano ka? Hindi mo na maunawaan talaga. Na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit. Pagsisikapan ko po na bayaran. At least no, sa ano naman kay on the side naman kay Luistro, at least pagsisikapan niyang bayaran. Oh, that's a good thing. Ako, saludo ako sa iyo diyan, Luistro, kung meron kang effort na pagsisikapan mong bayarin, di ba? Oh, kasi 8 million malaki-laki rin 'yun eh, di ba? Pwede na tayo makapagtayo ng bahay doon eh. Kapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Palakpakan. Hindi ko lang po maintindihan. Ayan. Tapos pagsisikapan ko na babayaran ko yun, pero hindi ko lang maiintindihan. Meron pa rin hindi maintindihan. Ma'am Luistro, ito na lang ha, advice ko sa iyo. Kahit na hindi mo maiintindihan, no? Kahit hindi mo maiintindihan, bayaran mo na lang. Bayaran mo na lang para wala nang gulo. 'Di ba? Bayaran mo na lang. Kasi hindi ako maniniwala na wala kayong kasulatan diyan na yun yung magiging bayarin mo sa pag tinulungan kanila, di ba? Meron talaga yan, mga attorney pa. Lahat yung mga nakilala kong mga abogado, lahat ng mga kasunduan nila, that is put into writing and pirmado yan lahat, di ba? Na magkasundo kayo, di ba? Siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan ang galing. Kaya nga, sa sobrang laki ng bayarin mo, hindi mo talaga yan maiintindihan. Siyam na milyon na pagkakautang. Ito pong aking pagsagot ay hindi po para sa aking sarili. Ako po'y sumasagot sa mga naging pahayag ng Vice Presidente kahapon dahil obligasyon ko po na alagaan ang dangal ng aking mga kababayan. Kaya nga bumayad ka na lang para yung dangal mo, no? Ano mo yan? I-settle nyo yan, no? I-settle nyo yan. At alam nyo, ang best way na sasabihin mo, Luistro, Ma'am, BP Sara, sobrang laki yung 8 million. Pwede gawin nating 4 million, patawad naman. Ganun ba? Di ba? Pwede naman yan pag-usapan. Huwag mo na sabihin na nalilito kasi ako parang hindi ko na maiintindihan bakit 8 million yung bayad. Dito sa Batangas 2nd District. Yan ang ni Luis. Ito final reaction natin. Buti na sinagot ng ni Luistro na hindi galing sa init ng ulo, no? Ang ma-advise ko lang kay Luistro, no? Humingi ka na lang ng tawad, no? Para walang gulo, no? At klaruhin mo kasi hindi niya maunawaan bakit siguro ganyan. Baka mayroon silang hindi napagkasunduan. Basta ako, wala na ako dyan, ha? Wala akong pinapanigan kay BP Sara at Luistro. Ano lang yan? Usap-usap lang kayo. Usap-usap lang kayo. Alam, panahon ng kampanya, siyempre babanggitin yan ni BP Sara, di ba? Masakit rin naman sa side nila na hindi sila nababayaran sa ganong So, I know, ikaw, Representative Luistro, attorney ka rin, di ba? Matino ka rin namang tao. O kung talagang matino ka, makipag-usap ka ng maayos doon, di ba? Kasi hindi biro yung 8 million, di ba? Para sa akin, huwag nang humantong pa sa magkasuhan na naman kayo dyan. Wala, di ba? Buti nga, itong si VP Sara, hindi kayo
hindi siya nag-file ng mga ano, 'di ba? Case or kinasuhan kanya dito kaya hindi binayad, 'di ba? Oh. Sinisingil ka lang, 'di ba? Kasi nakikita niyang may pera ka, 'di ba? Okay. Enough na 'yan, 15 minutes na tayo. Ito, last natin, pakinggan natin si BP Sara, itong ambush interview niya while bumoto siya. Okay, play. Alam nyo, nabanggit rin ito Kitty Duterte, posibleng maging public service, no? May kakayahan. time pa ba kayo? Marami ka din tayo dito. Ako wala actually. Pero iniimbitahan ko kayo kasi yung isang barangay captain nag-imbita ng breakfast doon sa Golden Lechon, ila Cap Almirante. Yeah. Kami lahat dito. Almirante, ha? Kami lahat. Kaya yun ni Captain. May-ari ng lechonan yun, so kaya niya yan. Sa Chavez. Yeah. Una kong nakita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami lumabas, galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, which is 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, no, di ba? Ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya diretso by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, tinutulak ko yung likod niya pinaprompt ko siya na sumagot. And nakita ko sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya. Alam niya kung ano yung wag sabihin, alam niya kung ano yung dapat sabihin, at alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya at 21 years old. Na nakita ko yung wala sa akin noong 21 years old ako. Na-recognize ko kaagad. So, ito itong interview na ito ni VP Sara, nag-a-appreciate siya kay Kitty Duterte na may malaking potential to be a leader itong si Kitty Duterte. Kasi it took me years talaga to accept my fate. Kaya meron siyang resistance sa akin noon. Kasi unang-una gusto ko din talaga mag-doktor, naging abogado ako. Gusto ko mag-judge, naging mayor ako. So, merong resistance sa akin noon. But sa kanya, tanggap niya kaagad, diretso, na ito yung... Yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Na itong si Kitty Duterte, that's one way of saying na may dugong tatay digong itong si Kitty Duterte. May dugong tatay digong ba? Confidence and leadership meron. Likely na magiging buhay ko, I will become a public person. Not necessarily a government official siguro, but alam niya na meron siyang public na persona. So, I'm happy na ganon. Kasi kung makita ninyo sa akin, lalo na yung mga tiga Davao City, ang tagal ko nag-develop from 2007 to 2019 to 2022 hanggang ngayon. I was always a work in progress sa aking pagtanggap, sa aking role sa ating bayan. But siya, automatic yun sa kanya. So, masaya ako for her because that is one challenge na hindi na niya kailangan pagdaanan. Yung pagtanggap, acceptance sa kung ano man yung calling mo. So, tinutusok siya yung boyfriend niya, confirm na yun. Yung apo Confirm niya. Tinatanong pa yung boyfriend
ba? Apo? Remember niya ba? Yung apo? Siya na lang siguro mag-confirm. Hindi ko kilala. Ilocano na naman. I know, Ilocano na naman. Hindi ko kilala, nabanggit lang niya. Pero ang pagkakaintindi ko, mabait yung lalaki. Kasi siya yung nung kaguluhan ng March 11, March 12, March 13, siya yung nagbantay kay Kitty kasi nagulo din yung nanay niya. So, ito yung taong na nagbantay sa kanya. So, malamang siguro mabait. Ayan, so ine-emphasize doon ni VP Sara itong half sister niya na si Kitty Duterte ay may kakayahan na maging public official. Okay? Di na natin yan madideny. May dugong tatay digong yun eh. Di ba? Oh, kitang-kita ko nga matalino si Kitty. May common sense, no? So hindi na ako magtataka na Kitty will be one of our future president, di ba? Palakpakan. So kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, no? Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Usap-usap tayo sa comment section. Guys, don't forget i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Don Mar TV, subscribe na po para updated kayo lagi sa ating mga balita. Meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon para lagi kayong updated sa mga videos natin doon na hindi mo makikita dito sa main channel natin. Okay? Guys, sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, see you in my next video, see you in my next live, see you in my latest update, no? Sa ngayong election, mamaya mag-update tayo, no? Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Vote wisely, mga kaibigan, mga kapatid. Bye.